Kapag kayo ay nagawi sa Batangas o Tagaytay, isa sa mga must-eat ay ang tawilis. Ang tawilis o bonbon sardine sa Ingles ay nakukuha lamang sa lawa ng Taal. Ito rin ang kaisa-isang uri ng sardinas na matatagpuan sa tubig tabang. Ngunit ang tawilis ay nanganganib na maubos. Dahil endemic siya, doon lang siya nakikita sa lake, maliit talaga yung kanyang area of occurrence. Pangalawa, yung population decline. At tinignan namin yung datos na nakapublish, maabot sa around 50% ang na-decline na over more than 10 years. And then, tinignan yung threat. Ang dami-daming threat doon from invasive species to pollution. And because of that, na-declare siya na endangered. Nagkaroon ng urgency to really push for yung mga provisions and interventions para hindi siya magtuloy-tuloy na maging extinct. No? Nakafocus na kami on reproductive biology, spawning season, tsaka yung mga spawning grounds niya. Nakita namin na March, April yung spawning season. Pinag-aralan din namin kung saan siya nanganganak. So, nag-ichtyoplankton survey kami all over the lake. So, meron 4 na areas dyan na doon lang namin nakita yung larvae o yung similya ng tawilis. That is the first time na pinag-aralan at nagkaroon ng DNA analysis ng larvae. So, in that way, alam natin kung anong areas doon sa lake ang dapat mong i-designate na reserve areas. Ang naging resulta niyan is ay pinesent namin sa PAMB. Nagkaroon po kami ng consultation sa bawat bayan na nasasakupan po ng lawa ng Taal. So, after po noon, nagkaroon po ng pagsasagawa ng resolusyon na batay po sa mga resulta. Ito po ay ipinasa sa Fisheries Subcom ng PAMB at doon po naggagawa ng batas o policy. So ito po ay sa batas po natin, sa regulasyon po ng PAMB noong 2018. And na-implement po natin ito noong 2019. So ito na ngayon yung tinatawag natin yung yung tawilis reserve areas. Pangalawa, yung pag-implement natin ng closed season. And pagtatakda rin ng MES regulation, yung size ng mga ginagamit lang fishing gear. Okay, so mag-concentrate tayo dun sa dun sa closed season. Naitakda na ang buwan ng Marso at Abril. Itong period na to, sila nangingitlog, di kailangan hindi natin sila mahuli. Yan po ay taon-taon. At ang atin lamang po ditong ipinagbabawal ay ang panguhuli ng tawilis. Nagkakandak po tayo dito ng tinatawag nating motorcade. Nung mga unang taon po ay di ganun accepted ng mga tao. Pero dahil po dun sa continuous na awareness campaign na ginagawa po natin, and kumbaga namumulat po sila na para din po sa kanila at sa mga susunod po na lahi. Sila ay amin din pinapaliwanagan na kung hindi ho natin gagawin ito, baka mawalan na ho kayo ng hanap buhay pagdating ng panahon. Mahigpit po ang ating ginagawang pagpapatrolya at monitoring. Nagkaroon po ang Provincial Fisheries Office Enforcer ng visibility po sa lawa po ng Taal, just in case po na mayroong mga paglabas. Ang role po ng KMMLT para sa close season ay bantayan ang lahat ng illegal fishing dito sa lawa ng Taal. Bawat po bayan mayroon po kaming mga mangingisda na mga bantay lawan. Kami po sa Coast Guard Substation Agoncillo at Coast Guard Substation San Nicolas, tsaka po yung mga karatig Coast Guard Substation dito po sa Lawa ng Taal ay nagsasagawa ng mas pinaigting na Civil Patrol, Coastal Security Patrol upang mamonitor yung pagkakatupad ng close season dito sa Lawa ng Taal. Kung sakasaling merong mahulik man kaming mga violator, i-turn over po namin ito sa PAMU-TVPL upang mapatawan sila ng kakulang fines and penalties. Penalty po
na imprisonment at saka po yung pagkukulta ng 5,000 pataas. Ang TRA na dinesignate based on the study ng NFRDI is in San Nicolas, Balete, Cuenca, and Mataas na Kahoy. Ang ibig sabihin nun, bawal manghuli dun sa areas na yon na para sila ay doon sila manganganak at doon sila dadami. Meron kaming recommended management plan at doon we recommend to have a Tawilis conservation plan na, for example, in times of close season, ano yung pwedeng alternative livelihood ng mga fisher folk. Meron din naman pong mga naipoprovide ng mga assistance ang mga local government units. Ang ating pong mga fisher folks ay nabigyan po natin ng gill nets. And then, meron po tayong AX distribution, yung assistance to individuals in crisis situation. Kasi during that time na close season, hindi po talaga pwede na manghuli ng tawilis ang ating pong mga fishermen. Buwan ng March at April, nagbigay kami ng 2,000 per month per family o yung mangingisda na ang hanap buhay ay manguha ng tawilis. Sa Don Juan namin ginawa at saka Kalumayin. Nawalan sila ng kita sa loob ng 2 buwan. So pagbibigay mismo ng aktual na financial assistance sa kanila, isa sa mga naisip na proyekto ng ating City Mayor, Honorable Nelson Sani Perez Collantes, ay bigyan sila ng mga materyales para makagawa ng bangka. Bilang mayor po, sinusuportahan po ang close season dahil alam ko pong ito beneficial din po sa ating mga fishermen. Kumbaga, konting taste lang at mas malaki ang magiging benefit sa kanila. Nakita ko naman, pagka open na uli, ang sarap ng tawilis lalo namin. Matataba, tsaka dumami. Makikita po yung pagkakaiba ng datos noong unang panahon, gitna at saka po sa pangkasalukuyan. Napakarami talaga na nahuhuli sa lawa ng Taal na tawilis. Talaga nakikita yung development and malalaki na yung nahuhuli mga tawilis na mga fisher po. Nakita nila na talagang mas malaki naging sales nila and then yung sa quantity ng kanilang huli, mas na-double or na-triple. Ngayon, wala silang resistance to implement the tawilis close season. Marami ang namumuhunan ng lambat ngayon. Isang katunayan na maganda ang kinikita nila. Kaya salamat sa NFRDI sa ginawa nilang pag-aaral dahil nakita na ang kagalingan, ang benepisyo ng ginawang ito ng pagkakaroon ng close season. Ang ways forward natin sa tawilis conservation, tuloy-tuloy yung study ng NFRDI on stock assessment. Ang isa pang initiative ngayon is the captive breeding ng tawilis. So we want to know if breeding in captivity is possible. So initiative yan ng BIFAR in collaboration with NFRDI and now it's still ongoing yung aming project. And then tuloy-tuloy din yung pakikipag-ugnayan ng NFRDI with all the initiatives, conservation measures na ginagawa ng PAMBI, BIFAR, DNR, and all the stakeholders para ma-improve yung ating tawilis. Hopefully in the future, na because of this intervention, ay mabalik yung population. Na yun ang gusto natin. No? Ma-delist siya, kumbaga mawala siya as an endangered species. So yun yung ating ultimate goal.